The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. When the Pharisees with some scribes who had come from Jerusalem gathered around Jesus, they observed that some of his disciples ate their meals with uncleaned, that is, unwashed hands. For the Pharisees, and in fact all the Jews, do not eat without carefully washing their hands, keeping the tradition of the elders. And on coming from the marketplace, they do not eat without purifying themselves. And there are many other things that they have traditionally observed, the purification of cups and jugs and kettles and beds. So the Pharisees and the scribes questioned him, "Why do your disciples not follow the tradition of the elders, but instead eat a meal with unclean hands?" He responded, "Well, did Isaiah prophesy about you hypocrites? As it is written, 'These people honors me with their lips, but their hearts are far from me. In vain do they worship me, they teaching as doctrine human precepts. You disregard God's commandments but cling to human tradition.'" He went on to say, "How well you have set aside the commandment of God in order to uphold your tradition. For Moses said, 'Honor your father and your mother, and whoever curses father or mother shall die.' Yet you say, 'If someone says to father or mother, any support you might have had from me is korban,' meaning dedicated to God, you allow him to do nothing more for his father or mother. You nullify the word of God in favor of your tradition, that you have handed on, and you do many such things." My dear brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po sa inyong lahat at welcome po sa Minor Basilica ng Our Lady of the Rosary of Manaoag. Few years back, hindi ako nagkakamali, late 1990s or early 2000, merong isang kanta na sumikat. Ito po'y kinanta ng Yano. Siguro sa mga hindi pa buhay noon, o siguro sa mga hindi mahilig sa mga ganitong kanta, yung title po ng kanta is "Banal na Aso, Santong Kabayo." Ganito po siya, "Banal na aso, santong kabayo, natatawa ako, hi, 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 hi." Naalala nyo pa? Ito po yung the best description of some people who are hypocrites. Kasi sa unang part ng kanta, sabi nga niya, merong isang ale, nagro-rosaryo, mata niya ay nakapikit, pumara sa may kumbento. Sabi ng tsoper, "Sa babaan lang po," sabi ng tsoper, kasi may nanghuhuli. Dahil doon, dahil malayo ang binabaan ng babae, anong ginawa ng babae? Mura pa rin ng mura ang ale. Isa pa, merong isa, nangangaral sa may kanto, may lumapit sa kanya, humingi, "Pagkain lang po," sabi ng paslit. Makulit ang paslit. Kaya ang anong ginawa ng mga ngaral? Lumipat ng pwesto. Perhaps that is the best description of someone or people who are hypocrites. They preach God. They show to people that they are religious. But deep inside, kapag nakanti mo lang ng konti, doon na lumalabas ang tunay na kulay ng isang tao. Sa atin po, marami tayong mga rituals and traditions. And actually, many of them are not bad. Kasi sa totoo lang po, sinasabi nga, yung rituals and traditions, they help us communicate the values and the virtues that we want to communicate, that we want to develop. Di ba may mga tradisyon tayo, may mga ritual ng paggalang. Napasok yung mga apo ninyo, mga lolo't lola dito, magmamano, nanay o tatay, magmamano. These are good things, human traditions. Kaso, ang naging problema,
Kapag may mga rituals and traditions, na kapag masyado tayong obsessed doon, nakakalimutan na natin kung ano talaga ang tunay na value, the underlying value behind it. The rituals and traditions during the time of Jesus Christ were actually good, and at the very beginning, there were good intentions behind them. Meron po yung mga good intentions really to keep the values and the virtues that they want to develop. Kaso ang naging problema, halimbawa sa Ebanghelyong binasa natin, ang naging problema, naging obsessed na sila doon sa washing, sa purification, that they have forgotten that the most important law is the law of love. Kita mo na sa kanila na kapag during those times kasi talaga kapag galing ka ng palengke, galing ka sa labas, kapag Hudyo ka, nakakahawa ka ng kung ano-ano doon. So part of it, really, you have to wash and to purify yourself from those things. Ngayon kasi ang paghuhugas ng kamay, hindi lang siya may religious sense. Ito talaga'y hygiene na ngayon, di ba? Kasi dahil sa COVID-19. But during those times, it is part of their tradition. It is part of their purification. Ang naging problema is ito. Masyado sila naging obsessed that it has become the moral. Kita nyo, naging moral basis na sa pagiging banal o sa pagiging hindi. Nawala na yung original na meaning nito. Kaya anong ginawa nila? Dito si Kristo. Obserbahan nga natin. Aba, hindi sila naghugas ng kanilang mga kamay. Perhaps sa atin, hygiene, dapat naghuhugas. But for them, on the other side of it, the spiritual side of it, anong nangyari? Dahil obsessed na sila doon sa purification, sa ritual ng paghuhugas. They become judgmental. Kapag tayo po'y naging obsessed sa externalities of the celebration, nakakalimutan natin kung ano yung mas mahalaga. Halimbawa, very concrete sa akin. Minsan kasi may mga tinatawag ko na ambush confessions. Na kapag pagkatapos ng misa mo o kung saan ka napunta, Father, pwede mangumpisal? Sure, why not? May isang beses, nagmisa ako sa isang school. Lumapit sa akin yung bata pagkatapos ng misa ko, Father, pwede po bang mangumpisal? Sabi ko, sige po, okay. O sige po. Sabi ko, saan tayo? Doon na natin sa malayo ng konti, walang makakarinig. Sabi sa akin ng bata, Father, wala ka pong stola na violet. Ganito. Ginagamit yan ng pare kapag may confession. Sabi ko, mangungumpisal ka ba? Hindi. Father, wala po kayong stola eh. So, sige. Okay lang ba sa'yo maghintay ka ng 1 hour? Kasi kukunin ko yung stola sa bahay. Kasi yung sa bahay na yun, 30 minutes from that place, babalik ka pa. So 1 hour or more pa. Depende sa traffic. Okay lang ba sa'yo? Sabi niya sa akin, hindi po, Father. Mangumpisal ka na. Andito ka, andito ako. Sincerely ka ba mangungumpisal? O hindi? Nangumpisal din naman siya. The example is that externalities, hindi makapagkumpisal kapag walang stola. Sabi ko sa kanya, andyan ka po, ang importante yung kasalanan mo. May pari po ako, andito na po, ano pang kailangan mo? Feeling niya invalid ang kanyang confession. Bakit? Walang stola, externalities. Okay naman po, dapat naman kasi meron din eh. Pero, on that particular moment, wala akong dalang stola. Hihintayin mo pa ba? Ng 1 hour? O uwi pa ako, maghihirap pa ako. Kaya sabi ko sa kanya, pagkatapos ng confess, sabi ko sa kanya, alam mo, para magkakasala ako dahil sa iyo. Kasi parang nakakainis. Bakit?
externalities. Isa pa, kapag bagong ordain ka na pare, minsan nagkakamali-mali ka kasi hindi ka pasanay. One time, naasan ako sa isang community o sa isang lugar na kung saan marami mga, sabihin na natin, mga matatanda na all throughout their lives, nagsisimba na yan. Daily. So, they know the Mass. Kumbaga, alam na alam nila yung misa. Buong misa, alam nila yan. Kaya pag nagkakamali ka, alam agad nila yan. One time, bagong ordain ako, siyempre, of course, kailangan mo pa na makopya, lahat-lahat. Sa consecration, nagkamali ako. Di ba? Instead na yung pag-consecrate ko, instead na yung i-consecrate ko yung body, na-consecrate ko yung wine. Tapos yung mga nagsisimba doon, mga matatanda na ito, expert sa misa, nakatingin sa akin, parang gusto nang umakyat doon sa altar at sabihin sa akin, Father, may mali ka. Tapos ako naman, knowing, later on na-realize ko na, mukhang may mali nga ako. So, hindi na lang ako nagpahalata, I go with it. Pagkatapos ng misa, lumapit sa akin yung isa, Father, hindi valid ang ating misa. Bakit? Mali ang na-consecrate mo, Father. Gumanon ako sa kanya. Meron po tayong tinatawag na ecclesia supplet. Ibig sabihin, kapag nagkakamali ang pare, the church supplies. Ibig sabihin, hindi naman sa pagkakataon ay perpekto ang mga pare. Sabi sa akin, invalid ang misa. Kapag na masyado tayo naging obsessed sa externalities, sometimes nakakalimutan natin kung ano talaga ang ibig sabihin, the underlying principle of the rituals that we do. The Mass is a Eucharistic rite. It is a rite of love. Yan po yung ritual ng pagmamahal ng Diyos na sinasabi sa atin, do this in memory of me. Bagamat may rules yan, may rubrics. Pero kung minsan tayo po'y nagkakamali, minsan kahit sa atin, personal. Kaya kung minsan ititingnan din natin yung ating bang understanding nung ritual at kung anong nasa puso natin, connected ba ito? Because hypocrites, by the way, these are people who are showing off. Ganun po ang nangyari sa mga Pariseo, mga Eskriba. The rituals and traditions that they had, they become, just to make, it's a show. Naging palabas na lamang na sila'y banal. But deep inside, they are judgmental people. They are people who condemn people. They are a condemning heart. Pag nagkakamali lang isang tao, wala na, kinokondemn ka na. Kaya ito yung challenge sa atin. To never forget the law of love. Kaya kapag sinabing law of love, we become more understanding. We become more forgiving because we know that the law of God is all about forgiveness. It's all about loving. Hindi yung nanguhusga ka. Hindi yung pakitang tao ka. Yan po ang ating tandaan. Kasi nasabi ni Kristo ano ba, nakalimutan nyo na ba ang tunay na batas? The Mass is a rite of love. Kapag tayo po'y nagmamahal, traditions natin, hopefully, they help us communicate the values that we want to communicate. And what is that value? Hopefully, it is love, it is forgiveness. Hindi yung naghuhugas, nagmamalinis. Baka po tayo yung sa kanta ng banal na aso, santong kabayo, natatawa ako. Hi, 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 hi.